Patuloy ang tulong ng mga LGU sa mga commuter sa gitna ng krisis sa petrolyo. Bukod sa lungsod ng Maynila, mayroon na ring libreng sakay program sa Pasig at Caloocan. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Jas Paredes. Sa gitna ng tumataas na presyo ng langis, maraming mga kapatid natin ang nakikinabang sa libreng sakay program ng ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa Pasig City, 5 electric minibuses ang idineploy bilang bahagi ng kanilang transport at traffic management program. Nagsimula ang aming libre sakay gamit ang newly procured electric minibuses noong March 27, 2026 para tugunan ang kakulangan ng supply ng public utility vehicle sa lungsod Pasig tuwing rush hour. Noong March 27, 2026, nagsimula muna kami sa 4 na ruta: SPED to Bridgetown, SPED to Ligaya, SPED to Kenneth Road, at SPED to 1 San Miguel. Pinili ang mga ruta batay sa dami ng mga commuter dito tuwing peak hours. Layunin ng programa na matugunan ang kakulangan ng pampublikong sasakyan at mabawasan ang gastusin ng mga commuter sa pamasahe. Umaabot sa halagang halos 4 na milyong piso ang bawat unit. Ngunit mas mababa ang gastos nito sa enerhiya kumpara sa mga tradisyonal na PUV. Pagbabasihan natin ang operasyon ng libreng sakay noong 2025 sa rutang Temporary City Hall, Bridgetown, papuntang SPED sa Caruncho Avenue, na gumastos ng 10,501 liters ng diesel, at gagamitin natin ang kasalukuyang presyo ng diesel, makakatipid tayo ng humigit kumulang 1,260,000 sa ating operational expenses. Bukas para sa lahat ng commuter ang libreng sakay sa Pasig. Bumabiyahe ito tuwing rush hour, una ay 5:30 hanggang 9 ng umaga at sumunod ay 3 hanggang 7 ng gabi. Fully air-conditioned ang mga minibus na may 24 seating capacity habang 5 para sa nakatayo. Meron kasi tayong sinusunod na service plan. So after 10 minutes, kapag hindi pa ito napuno, aalis na po ito. Pero wag pong mag-alala yung mga gusto pang sumakay sa ibang lugar, no? Ang mga ruta po na bago ay hindi point-to-point. Meron po kami designated pick-up and drop-off points along the route po. Approved naman yan sa mga commuter na makakamenos sa gastusin sa pasahe. Sobrang laki ng tulong sa amin kasi yung papasahe ko ngayon, nakabudget na to eh. Yung ngayon medyo nabawasan ng aabot pa to ng hanggang Sabado. Kasi nakalibre sakay nga kami dito. First experience, so it's okay. Ayan, lamig. Ganda bago-bago. Hindi ko alam kung saan yung mga ruta. So, basta nakita ko lang doon. So, I consider myself lucky today. Pinag-aaralan na ng Pasig LGU ang pagdaragdag pa ng mga unit at ruta. Sa Caloocan naman, magsisimula rin ang libreng sakay sa Abril 6 sa pakikipagtulungan sa mga toda. Layunin nitong matulungan ang mga commuter at tricycle driver na apektado ng mataas na presyo ng krudo. Tatanggap ng 695 pesos ang mga driver para sa bawat 2 oras na serbisyo. Ipatutupad ito tuwing 7 hanggang 9 ng umaga at 5 ng hapon hanggang 7 ng gabi. Maaring makipag-ugnayan sa mga pinuno ng TODA o sa Tricycle and Pedicab Regulatory Services o TPRS ang mga nagnanais makiisa sa programa. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jas Paredes. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.